Sabi po, binutata ni Tito Soto itong si Amy Marcos. Ang sabi niya, she is entitled to her wrong opinion. Meron bang wrong opinion? Opinion nga eh. Eto po real talk po tayo. Para pong mga ano yan eh. Di ba? Yung pong mga addict. Alam nyo po yung mga addict, di ba? May paraan po sila, walang mga hanap buhay, pero nakakagawa po sila ng paraan para may panggamit. Bakit po? Nagbebenta ng mga ari-arian sa bahay. Binibenta yung rep, binibenta yung TV, binibenta lahat ng pwedeng ibenta. Mga kaldero. Pucha, pinakamalupit na nabalitaan ko, nagbenta ng bubong eh. Paggising daw ng mga kasama sa bahay, liwanag. Wala nang bubong. Classic na yun, naibenta bubong. Arinola, may bibila pa ba sa Arinola? O, ganun po ngayon ang sitwasyon natin. Parang addict lang. Parang addict lang ngayon eh, di ba? Gipit na tayo, hindi naman ganong kailangan, nilagayan pa rin para pag nakahanap ng pondo. Dalawa lang po paghahanapan ng pondo niyan. Is either uutangin o kaya magbebenta ng gamit. Ganun talaga. Pag utak talaga ng addict, ganyan talaga. Magnanakaw at mga bentador ng mga gamit. Maubos talaga. Kayo, may kapitbahay kayo addict, di ba? O tiya, alam niyo sinasabi ko, gasol. Sayang ka na, Nay, wala na tayong gasol. Bumili ka ng gasol. Pati ba naman yung gasol? Nay, wala na talaga tayong gasol. Ano bumili lang ng gasol? Wala na talagang gasol. Na-misplace yung bubong. Puta, nagpunta lang ng SM. Nagpunta lang ng SM yung pamilya dahil nagpalamig sa SM eh. Masyadong mainit. Nagpunta na SM para magpalamig. Kumain sa Jollibee. Puta, pag-uwi, ang liwanag. Wala na palang bubong. Kaya may halin tulad mo talaga eh, no? Ganyan na ganyan nangyayari sa Pilipinas eh. Nakaw dito, nakaw doon. Wala namang konsensya yan na, pucha, pan-tuition to ng kapatid ko. Wala po silang isip noon. Basta may pera to. Nenok. Yan. Ngayon, ito po, puntahan po natin to si she's entitled to her wrong opinion. Soto Islam's Amy Marcos baseless budget flood control probe criticism. Okay. Sabi kasi ni Amy, moro-moro lang yung Blue Ribbon Committee chair, Blue Ribbon Committee investigation nung si Lacson na. Hindi daw katulad nung kay Marcoleta, talaga naghahanap po na may kasalanan. Nung si Lacson na raw, moro-moro na lang. Sabi naman ng Tito Soto, she's entitled to her wrong opinion. Wala namang pumipigil daw calling investigation moro-moro stage. Marcos has flagged the absence of cases against her cousin turned rival former Speaker Martin Romualdez. Correct. Kung hindi moro-moro ang mga investigasyon, bakit hindi nakasuhan si Martin? Ang dami na nagtuturo kay Martin. Ito po ang sagot ni Soto. Invento, I don't know who's the silly fool who told her. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. She's entitled to her wrong opinion. Ayan. Tapos pinunan niya rin na yung
yung may akusasyon pa si Amy Marcos, di ba? Pinuna rin ni Tito Soto ni Amy Marcos yung budget po, yung 2026 budget ay para po kay BP Sara, para sa impeachment ni BP Sara. So ito po ang sinabi ni Tito Soto. It is not possible. Her accusations are unfair and baseless. Paano may dadanggel kung hindi na pwede makialam ang kongresista? Ang tanong ko sa iyo, Tito Soto, bakit pati yung mga kongresista, ikaw ang nagtatanggol? Senate President ka eh. Yung speaker nga nila, hindi pinagtatanggol eh. Di ba? Dane Boki kayo nga yung speaker eh. Bakit ikaw yung nagtatanggol sa mga akusasyon ni Amy sa mga congressman na gagamitin lang nila sa impeachment? Kaya, tuta ka na kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon ba tuta ka pa rin ni D? Si Martin Romualdez kasi, hindi kumikibo, di ba? Ang nagsasalita para kay Martin Romualdez si Tito Soto. Hanggang ngayon ba naman hindi rin kumikibo si Speaker D? Ikaw pa rin na nagsasalita para sa ipagtanggol yung mga congressman? Tuta ka pa rin ni D? Ito po. Hindi po moro-moro. Tama, hindi moro-moro yung investigasyon. Kasi ang moro-moro po, kunwarian lang yung investigasyon. Di ba? Moro-moro eh. Pag sinabing moro-moro, nag-iimbestiga, pero kunwari lang dahil nanlilito lang. Ako po, direkta, naniniwala ko sa iyo, Tito Sen, Tuta Sen. Hindi moro-moro yung ginagawang investigasyon ni Lacson. Tama. Kasi hindi na nag-iimbestiga eh. Yung moro-moro, nagkukunwari kayong nag-iimbestiga. Eto, totally, wala nang investigasyon ng Blue Ribbon. Real talk tayo. Mas daig nyo pa yung moro-moro. At least yung moro-moro, kunwari nag-iimbestiga, meron pang schedule ng investigasyon. Tapos, ang iimbitahan, mga walang kwenta, di ba? Yun ang moro-moro. Ang ginawa ninyo ni Lacson, pinatigil ninyo ang investigasyon. Napakatagal nang walang investigasyon ang Blue Ribbon Committee. Ang huling investigasyon nyo, BIR, hindi na tong Blue Ribbon, hindi na tong Kaya, hindi na moro-moro. Totally, wala nang investigasyon. Hindi na kayo nagkukunwari. Wala nang kunwarian. Pinatigil talaga ninyo. Hindi mo na madadaan sa mga patawa-tawa na he's entitled to her wrong opinion. Wala na yan. Okay, may aabangan po tayo dahil sinabi po nito ni Congressman Kiko Barsaga. Gusto ko yung actual na sinabi. Okay, meron pong bagong akusasyon si Congressman Kiko Barsaga na sino raw po yung namumuno ng pagnanakaw dyan sa Kongreso.